Mga kapuso, eksklusibong nakuna ng programang investigador ang malawakang operasyon ng mga otoridad kontra marijuana sa lalawigan ng Benguet mula sa paglusob sa mga taniman o plantation ng marijuana hanggang sa pagkahuli sa mga tulak ng ilegal na droga. Aming tinutukan sa Oplan Cliffhanger. Noong nakaraang Biyernes, iniyay ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera sa publiko ang isang tinatawag na ceremonial burning sa lungsod ng Baguio. Sinunog ng mga operatiba ang ilang sample ng mga nasabat na illegal na tanim. Inilahat rin sa media maging ang ilang panggamit na nakumpiska sa pagpoproseso ng marijuana. Bunga ito ng inilunsad na malawakang operasyon laban sa marijuana, ang Oplan Cliffhanger. Nitong nakaraang 2 linggo, eksklusibong natutukan ng investigador ang Oplan Cliffhanger. Pinangunahan ito ng PIDEA, katuwang ang Philippine Air Force, National Bureau of Investigation, Philippine Army at Philippine National Police. Ang mga planters o ang mga manananim ng marijuana sa Benguet ay gumagamit ng ibang estilo at estratehiya sa mga panahon ito nang naaayon sa panahon. Karamihan sa kanila ay nagtatanim na doon sa mga gilid ng mga bangin na kung saan napakahirap o imposibleng abutin ng mga foot patrol na nagsasagawa ng eradication. Ang iba naman ay inihahalo sa mga lehitimong pananim na gulay ang kanilang marijuana upang sa ganun ay maiwasan yung detection o yung pagkakadiskubre sa mga ito na kahit na sa paggamit ng chopper. 51 taniman ang target ng siyam na grupo na hiwa-hiwalay na lumabag sa mga munisipalidad ng Bacon at Kibungan sa lalawigan ng Benguet. Sa halos 1 linggong operasyon, may kabuwang halaga o tinatawag na Dangerous Drug Board Value na mahigit 200 milyong piso ang natimbog sa Oplan Cliffhanger. Pero hindi tulad ng ordinaryong paglusob, mistulang butas ng karayom ang pinagdaanan para masira ang halos 2 hektaryang taniman ng ilegal na droga. Abangan sa programang investigador ang kabuuan ng Oplan Cliffhanger. Lahat ng umatikabong pangyayari eksklusibo mapapanood sa investigador ngayong Sabado ng gabi. Umalat sa internet ang mga larawan ng mga nahuling pating at dolphin na kabilang sa tinatawag na endangered species o yung mga hayop na nanganganib ng maubos. Pero ayon sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng hindi maparusahan ang mga nakahuli sa mga yun. Nakatutok si JP Soriano. Mula nang ma-upload sa Facebook noong Marso, mahigit 400 beses nang nirepost o shinare ang mga litratong ito ng di tamang pagtrato sa ilang di pangkaraniwang isda. Ang mga nakahuli, tila labis ang tuwa sa malaking bingwit at pumosing pa kasama ang isang dolphin na tinusok ng hook. Ayon sa mga eksperto, rough-toothed dolphin, hammerhead shark at oceanic sunfish o mola-mola ang ilan sa mga nasa larawan na pawang mga endangered species na. Kaya sa ilalim ng batas, bawal hulihin ang mga ito. Pero sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tila bycatch o di sinasadya ang pagkakahuli sa mga isda. Long line fishing daw kasi ang ginamit na paraan ng panguhuli sa mga ito. It's a long line fisheries where you have multiple hooks attached to a line. Tapos merong bait yan. Tapos nilalagay yan sa mahabang stretch of water. Dahil may bait siya kung iba-iba ang nahuhuli niya. Sa ganitong pagkakataon, wala raw parusang ipapataw sa mga nakahuli ng isda kahit pa man endangered ang mga ito. Ayon kasi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kailangan daw kasi may intensyong hulihin ang endangered species para masabing lumabag ito sa batas. Hindi rin daw malinaw kung sa Pilipinas nga ba nahuli ang mga ito. Ang Pilipinas, hindi tayo masyadong gumagawa ng long line fisheries within our waters. Probably these are longliners employing our people. Pero giitang World Wildlife Fund o WWF, sadya man o hindi ay malaking bantaraw ito sa yamang dagat. Base raw kasi sa pag-aaral noong 2009, lumabas na aabot sa 40% ng mga huling isda sa buong mundo ay nakukuha ng bycatch. So for every tuna na mahuli natin, meron tayong isa, baka 2 sharks, baka 2 ibang species na hindi naman ganun kataasing value. Most of the time, these are thrown back out into the sea. Ito yung tinatawag nating trash fish. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Sa mga naghahanap ng mapaglilibangan ngayong summer, bakit hindi nyo subukan mag-horseback riding o lagoon boating? Kung gusto nyo namang maiba, abay pwede rin kayo mag-longboarding.
gaya ng ginawa ng abot sa 100 skaters sa lalawigan ng Lanao del Norte. Narito ang pagtutok ni Steve Dailisa. Swabing-swabing tinahak ng skaters na to ang ilang barangay sa Kauswagan, Lanao del Norte. Kahit pa 10 kilometro ang kanilang daraanan, cool na cool pa rin silang nakasampa sa kanilang longboard. Isang uri ng skateboard na talaga namang patok ngayon. Ang ilan nagpakitang gilas pa. Aabot sa 100 skaters sa mga lumahok sa First National Longboarding Competition na mula pa sa iba't ibang parte ng bansa. Ito yung longest na race, mga 10 kilometers to. Usually mga 3 kilometers lang yung race namin dito. So sobrang wild. Sa Tagbilaran City, Bohol naman, pwedeng mag-ala cowboy ang mga chikiting sa pag-horseback riding. Walang problema kundi marunong mga bayo dahil may aalalay habang kayo'y nag-e-enjoy. Sa halagang 50 pesos, malilibot na ng isang round ang lugar. Pero kung ayaw mabitin, makakasakay sa kabayo ng isang oras sa halagang 400 pesos. Ang ilang Pangasinense naman dito sa isang sports complex sa Lingayen pinili mag-summer getaway. Ang kanilang summer adventure, lagoon boating, kung todo sagwan sa mga bangka. Pwedeng magsakay ng 6 hanggang 7 tao, kaya naman click na click sa magbabarkada. Sulit at 120 pesos lang kada oras ang bayad. Basta wag lang pong magalaw yung mga nakasakay, relax lang po sila, at enjoy lang po yung pagbabangka. Steve Dailisa, Nakatuto, 24 oras. Samantala, balak po ng Department of Transportation and Communication na magpagawa ng mahigit 1,000 public toilet sa bansa. Sagot daw ito sa problema sa marurumi at mababawong palikuran na karaniwang inirereklamo ng ating mga kababayan, pati ng mga dayuhan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kumalat kamakailan sa internet ang videong ito na 20 Reasons I Dislike the Philippines. At isa sa mga pinulaan, ang maruruming comfort room sa Pilipinas. At hindi lang mga banyaga, kundi mismo mga Pinoy, pinupuna rin ang mga public CR sa bansa. Para nga sa ilang pasahero, bagsak sa cleanliness ang mga palikuran sa LRT2. Madumi, hindi masyadong inaalagaan, tapos pinapabayaan ng nila, and di ba nakaka-apekto naman yun sa mga tao. Pero usually po dati, laging madumi, mabasa, mabaho. So sana mag-improve yung facilities nila. Karaniwan ng mga reklamong ito sa mga pampublikong palikuran, tulad ng airports. Ang NAIA Terminal 1 nga, nabansagan pang #1 worst airport in the world sa review ng interactive website na The Guide to Sleeping in Airports. Isa umano ang palikuran sa mga naging batayan ng kanilang review. Marumi na, madalas pa raw barado ang mga toilet maging sa mga bus stations. Ang iba pang pampublikong lugar, kulang o wala talagang palikuran. Kaya naman plano raw ng Department of Transportation and Communication ayusin at pagandahin ang mga sira-sirang toilet at magpagawa ng mga bagong palikuran sa buong bansa. Mahigit 1,000 toilet daw ang planong ipagawa sa airports. Pantalan o seaports, waiting room ng Land Transportation Office at mga estasyon ng tren. Lahat po ng pinagsiservisyohan ng DOTC sa airports, sa ports at iba pa, we will be fixing, upgrading, providing water, providing adequate pressure, water pressure, etc. sa 1,017 of these toilets. Kasama sa dadaanan ng nationwide rehabilitation ay 943 urinals o ihian ng mga lalaki, 1,853 water closets, 1,939 lavatories at water faucets. Yung standard ng toilets mismo, isa yan sa mga nagpapatunay kung talagang kayo ang boss o hindi. Napag-usapan namin ni Pangulo na yung standard para sa kanya, yung standard para sa administrator, dapat yun din ang standard para sa pangkaraniwang publiko. Matagal na raw talagang plano na i-rehabilitate ang mga toilet sa bansa. At marapat lamang daw dahil sabi nga, hindi lang kalinisan ang simbolo ng mga pampublikong toilet. Simbolo rin daw ito ng pagiging progresibo ng isang bansa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Merong babala ang Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Region 6 at yan ay laban sa paliligo sa maruruming dagat. Lumalabas sa kanilang pagsusuri na may mga baybayin sa Western Visayas na mataas ang level ng tinatawag na coliform contamination.
Kabilang daw ang siyam na tinatawag na mga coastal barangay sa lungsod ng Iloilo at ilang pang mga coastal area sa Rojas, Capiz at ilang bahagi ng Boracay. Posible raw nanggaling ang kontaminasyon na yan sa mga dumi ng tao na naninirahan sa gilid ng dagat at maling pagtatapon ng basura ng mga kalapit na mga establishmento. Hindi direktang tinukoy ng mga otoridad ang pangalan ng mga lugar kung saan hindi ligtas maligo, pero ang babala nila, posible raw magdulot ng mga sakit sa balat ang paliligo sa mga lugar na yan. Sa mga urban center, mataas yung mga coliform. Ang sa Boracay, there are park of the island na mataas ang coliform, may sa standard. Usually ang area wherein there ang pier. Muling kinilala ng GMA Network ang ilang natatanging college graduate. Sa UP Diliman, iginawad ang GMA Network Excellence Award kay Ranel Ramcheng para sa kursong Broadcast Communication, kay Princess Rosel Ubongin ng Communication Research at sa journalism graduate na si Maria Jorica Pamintuan. Ang BA Communication graduate na si Ryan James Marimla naman ang pinarangalan sa Angeles University Foundation. Habang para sa Don Bosco Technical School, iginawa dito kay James Patrick Yabot na may kursong Electronics and Communication Engineering. Ito ay ating paraan una to encourage the young people to excel at palangalawa, this is our way to contribute naman to the growth of the industry by lauding yung mga exceptional emerging practitioners natin. Arnold Clavio. Kabilang sa mga pinarangalan ng Father Neri Satur Awards for Environmental Heroism ang GMA News anchor na si Arnold Clavio. Ibinigay ang parangal sa mga personalidad na may malaking kontribusyon sa pagprotekta sa biocultural diversity at paglaban sa epekto ng climate change. Pagpupugay rin ito sa sakripisyo ni Father Neri Satur para sa kalikasan. Well, mahalaga to kasi it reminds me dun sa mahalagang role ng media sa environment protection.